atmosphere of worship in this place. Remember the goodness. Remember, Lord God, the faithfulness, Panginoon. Kung tapos na po tayo na mag-pray, itaas na po natin yung ating mga kamay at palakpakan po natin ang Panginoon dahil napakabuti na. Hindi, walang ibang Diyos kundi ang ating Panginoon, walang ibang daan, walang ibang katotohanan, walang ibang nagbibigay buhay kundi ang ating Panginoon. Jesus, amen! Amen! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
to see what you are doing in our church, Panginoon, in our lives. Thank you. Basahin po natin sa Isaiah 53, verses 4 to 5. Sige po, sabay-sabay po tayo. Surely, He has borne our griefs and carried our sorrows. Yet He is stricken, smitten by God, and afflicted. But He was wounded for our transgressions. He was crushed for our iniquities. Upon Him was the chastisement that brought us peace, and with His stripes we are healed. Amen? Naniniwala po ba tayo? So, akala ko pinaparasahan ka ng Panginoon. Pero ang totoo pa lang, yung brokenness na nararanasan natin, it will lead us to healing. Amen? And like Jesus, He was struck para sa ating kasalanan, para mabigyan tayo ng kaligtasan. Amen? Just wanna thank you, Jesus. Sige po, alalahanin natin kung paano tayo niligtas ng Panginoon. Hallelujah. Tunay na, Panginoon, nakaibuti mo. Tunay na kaibuti mo. Ang kapangyarihan mo, Lord God, ang aming sandigan. Ang karunungan mo, Lord God, maaasahan. Hallelujah.
thank you, Jesus, for this power, Lord God. Hindi ka na napiling, Panginoon, sa libingan. At kung paano hindi ka na napili, Lord God, sa tomb, you resurrected. Your children will also resurrect. Amen? So kung broken ka ngayon, you're experiencing trials sa trabaho mo, sa pamilya mo, God will resurrect. Yung passion mo will resurrect. Your family will resurrect. Kung ngayon hindi kayo buo, kung ngayon may pinagdadaanan yung pamilya nyo, He will resurrect. He will restore. Yung akala mong pangit, God will restore. In your brokenness, there is healing. Because by His stripes, we are healed. Hallelujah, Lord. We thank you, Jesus. Sa trabaho mo, pinanghihinaan ka na ng loob, demotivated ka. He will resurrect. Magre-resurrect ka. Bubuhayin niya muli yung passion mo for the lost and for God. Hindi ka mananatiling nanghihina, hindi ka mananatiling naglalamig, hindi ka mananatiling sa kasalanan. You will resurrect. Sabi ng Panginoon, there is no power in the grave. Walang kapangyarihan sa libingan. I will live. Sabihin mo sa sarili mo at sabihin mo sa kaaway, I will live and I will not die. Declare mo na malakas, I will live. I will not die. I will declare the goodness of God. I will live. I will declare the goodness of God. Sige, sabihin mo, my family will not die. My family will live. And we will declare the goodness of God. Sabihin na natin ang salita ng Panginoon at ang kanyang banal na dugo. And at ang pangulog ng lahat ay And I encourage everyone na kayo rin mismo mag-pray to receive the Rhema word na ibibigay sa atin ng Panginoon. Let us pray. Pikit tayong lahat, yuko ating mga ulo. Sabay-sabay tayong manalangin. Lord, maraming salamat po
Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father, for your love. And at this time, Panginoon, patuloy ko pong hinihingi ang pagkilos mo. Lord, wala pong masayang na salita at ang bawat lalabas po sa aking bibig, it is according to your word, Panginoon. It is according to your will. And I pray, Panginoon, continue to bless this word na lahat po kami dito ay makareceive, Panginoon, ng Rema word at ito pong salita mo ang magpalakas sa amin, Panginoon. Holy Spirit, take control. I surrender everything unto you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay. Ayan. So, mahilig ako dito imagine, once again, okay, imagine na ang Panginoong Jesus ay nasa harapan mo ngayon. Okay? At ang sabi niya sa'yo, anak, anong gusto mo? Okay? Kung tatanungin ka ni Jesus, ngayon, anong gusto mo? Pwede mo bang isulat sa notebook mo or dyan sa notes mo kung ano yung mga bagay na gusto mo, yung matagal mo nang pinagpipray, yung matagal mo nang gustong makuha, maranasan. Okay na ba? Yung iba, meron akong nasa si Janelle, ayan. No, merong prayer request sa kanya, sana po tumalino na ako. No, medyo nakakatawa nung una, pero malalim. Kasi ilang taon pa lang yon? 12. So, sa amin din, dun sa mga nakausap ko rin last time, sabi niya, sana umayos na yung utak ko. Alam mo, nakakatawa, pero may lalim. Marahil baka nabubuli sila, kaya gusto nilang maging matalino or what. Anyway, may kanya-kanya tayong gustong makuha. Meron tayo kanya-kanyang pinagpipray. At yung sinulat mo sa notebook mo, ayan. What if, ito po ang aking title, what if God's response is wait? Kung ano mang sinulat mo dyan sa notebook mo, ang sagot sa'yo ng Panginoon ngayon, wait. Okay? What if God's response is wait? Kanina nga sabi ni Ate Alex, this generation, sabi niya, is gonna have it now culture. Para mas maintindihan natin, ito daw yung generation ngayon na merong atat culture. Atat na atat. Atat magkajowa, no? Atat na magkatrabaho. 6 years old ka pa lang, gusto mo na magtrabaho. Okay? Grade 3 ka pa lang, gusto mo na ng jowa. So, ang dami nating atat culture kasi nga nasanay tayo sa instant noodles, ano pa? Instant, yun din, marami ring instant jowa, kaya maraming mga dating app, hindi mo kakilala, pero nagre-reply ka. No, ang daming, even naman ako, hindi po ako exempted. Mabilis po akong mainip. Pag lumagpas na ng 10 p.m., iba yung, gustong-gusto ko nang umuwi, pero thank God sa mentoring, humaba. Humaba yung patience, no? So, marami. Sino dito gustong-gustong naghihintay? Yung mahabang pila. Di ba? Sa McDo, ang haba ng pila. Imbis sa McDo, ano tawag yan? Nagsilog ka na lang kasi ayaw mo talaga ng mahabang pila. Ayan, sabi na leader mo, antay ka lang, pero ang tigas ng ulo mo, sinagot mo. Ayan, 3 pala kayong pinagsasabay-sabay. Okay? So ngayon din, kapag gusto mo ng essay, merong ChatGPT. Sino alam dito yung ChatGPT? Hindi nyo alam? Yung mga AI na tinatawag natin. Okay? So kapag gusto mo ng essay about politics, type mo lang doon, bibigyan ka niya na ng essay. Ayan. Pag gusto mo ng ganito, ng about information, i-type mo lang doon, may lalabas na doon. So ngayon, kapag recitation, tinanong ka ng teacher mo, wala ka nang masagot. Na-based din po yan sa aking experience kasi gusto nila yung mabilis. Diba, lalo ang technology ngayon, gusto nila bigay agad. May online banking na, meron ng Food Panda, ano pa ba? So, may Shopee, TikTok. Minsan, naiinis pa tayo kapag hindi dumarating agad. No? So, gusto natin instant. And lahat tayo dito, merong inaantay. Tingnan mo yung katabi mo. Oh, hindi yan ang aantayin mo, ha?
Okay? Alam ko, at walang exempted dito, na nasa season of waiting tayo. Tama? Okay? So, sabi dito, while society makes every attempt to make our life easier and faster, God works on a very different timeable. Okay? In this world, gusto nila instant. Pero, ang Panginoon, gusto niyang mag-intay ka. Sabi mo sa katabi mo, mag-intay ka. No? Sa Panginoon, there's nothing wrong in waiting. Hindi porket naghihintay ka ay nasa mali kang daan or nasa mali kang lugar. Okay? Sa Panginoon, walang masama sa naghihintay. Sabi rin, dapat tama rin ang pinupuntahan mo habang naghihintay. So, ang tanong, habang naghihintay ka, saan ka ba pumupunta? Sino ba ang kinakausap mo habang naghihintay ka? Sabi mo, aantayin mo siya, pero may 5 kang nakaka-chat. Okay? Boys, girls, huwag kayong maniwala pag sinabing mag-aantay sila. Kasi ang tunay nag-aantay, hindi niya kailangan sabihin sa'yo. Okay? Hindi, yung parang kasalanan mo pa, no? Na may kinakausap ka. Okay? Dapat tama ang pinupuntahan natin, tama ang kinakausap natin, tama ang basihan natin habang tayong nag-aantay. At yung tama na yon, walang iba kundi ang Bible. Okay? Habang nag-iintay ka, ang standard mo of waiting ay nasa Bible. Kasi our waiting is never wasted before the Lord. Hindi sayang ang pag-aantay mo kapag na kay Lord ka. Amen? Na kay Lord, hindi kay Lordes. No, hindi kay Lordan. Okay, na kay Lord ka habang nag-iintay ka. Kasi waiting is a part of the process. Okay? Ang waiting ay proseso. Kapag minadali mo ang proseso, anong mangyayari? 'Di ba kahit nga yung mga yung mga pinaprocess, 'di ba yung kuwari, let's say yung hotdog. Saan ba gawa yung hotdog? Sa aso? Okay. Di ba? Yung processed food. Mali talaga ang processed food. Pero kapag binadali mo yan, baka meron ka pang makagat-kagat dyan na gilagid ng aso. Di ba? Anyway, so process, waiting is a part of process. Kapag minadali mo yung proseso, may mali. Tama? Kaya kapag nagmadali ka at hindi ka dumaan sa proseso, may mali. Kasi karamihan ng mga nagkakamali, mamadali. Kaya, mag-antay ka. Again, sabihin mo sa katabi mo, mag-antay ka. Ngayon, balikan nyo ulit yung sinulat nyo kanina. Alam kong gustong-gusto mo yan. Pero what if God response is wait? So during waiting time, ayan, I hope and I pray na lahat tayo dito ay nasa waiting time. During the process of waiting, meron tayong mga katotohanan na ma-encounter. Ibig sabihin ng katotohanan, pagbalik-balik ta rin mo man ng mundo, ang katotohanan ay katotohanan. Hindi pwedeng mabali ang katotohanan. Sabi ko nga, pagtawanan ka man ng iba, pero kung ang katotohanan ang sinasabi mo, wala kang dapat ikahiya. Okay, during waiting time, the truth will be revealed. Number 1, habang nag-iintay ka, ang katotohanan ay God is faithful. God is faithful. Faithful si Lord. Dakila ang kanyang katapatan. Sabi sa Deuteronomy 7:9, ayan, know that the Lord your God is God. The faithful God who keeps His gracious covenant loyalty for 1,000 generations with those who love Him and keep His commands. Sabi sa kanyang salita, ang Diyos ay tapat. Imagine, sa lahat ng ex mo, na naka-MU mo, no, nagsabi, ikaw lang sapat na, tapos after ng 3 months, no, wala na kayo. Sa lahat, wala pong makakapantay sa kadakilaan at katapatan ng Panginoon. He is indeed faithful. Pag sinabi niya, tutuparin niya.
Pag sinabi ng Diyos, makakatapos ka ng pag-aaral, makakatapos ka ng pag-aaral. God is able to fulfill it. Walang mahirap sa Diyos. Kaya niya lahat. His delay is not His denial. Actually, there's no such thing as delay sa Panginoon. Sa perspective lang natin na mukhang delay. Pero lahat ng will ng Panginoon ay according to perfect time. Kung hindi mo pa nakukuha yung pinagpipray mo ngayon, hindi ibig sabihin, hindi ka niya mahal. Ganun ka niya kamahal, kaya gusto ka niyang maghintay. Okay? For example, life of Hannah. Kung last Sunday nandito kayo, no, share sa atin ng ating pastora kung paano naghintay ang si Hannah for Samuel. Di ba? Sobra siyang desperado. So kung nagmadali kaya si Hannah at pinilit niya yung sarili niya, meron kayang Prophet Samuel sa Bible? Wala. Okay? Another example is yung persistent widow sa Luke 18:1-9. Pwede po natin sa Luke 18:1-9, ito po ay istorya ng isang widow. Ano Tagalog ng widow? Balo, hindi bintana. Okay? Merong isang widow o balo na matay kanyang asawa. And merong doon, based doon sa parable na to, merong isang judge. Okay? Ayan, yung judge na yon, wala siyang pagkakakilala sa Panginoon at wala rin siyang pakialam sa mga tao. Okay? Pero etong widow na to, sobra siyang desperado sa hustisya na hinahanap niya. Lagi niyang kinukulit yung judge na yon. Nang kailangan niya ng hustisya, wala ngang pakialam yung judge na yon. Pero dahil sobrang desperado siya, imagine yung judge doon ay walang pakialam. Ayan, and he told them a parable to the effect that they ought always to pray and not lose heart. Okay, yung parable na yun, ang pinaka-message nun, do not give up sa pinapanalangin mo. Huwag mong sukuan yung sinulat mo dyan sa notebook mo or sa notes mo. So, dahil sa sobrang kulit, sa sobrang desperado at persistent nung widow na yon sa story na yon, ay tinupad yon nung judge. So, same thing with us. Doon nga sa story na yon, yung judge ay walang pagkakilala sa Panginoon at walang pakialam. Pero dahil sa sobrang desperado ng widow na yon, tinupad niya kung ano yung gustong mangyari nung widow. Paano pa kaya ang Panginoon na mahal ka? So, be persistent. Huwag mong sukuan yung pangarap mo. Huwag mong sukuan yung panalangin mo para sa'yo, para sa pamilya, para sa bayan. So, be persistent when you are seeking and asking God. Hindi pwedeng isang beses mo lang, Lord, alam mo na yon, so okay na. Ulit-ulitin mo sa Panginoon. Ulit-ulitin mo sa Panginoon kasi you are seen by God. You are seen by God. Minsan ba, habang nananalangin tayo, no, inisip mo, bakit parang hindi ko maramdaman ng Panginoon? Maraming beses, bakit wala akong marinig sa Panginoon? Marahil hindi mo siya nararamdaman, hindi mo siya naririnig, pero napapakinggan ka niya. Nakikita ka niya. Kaya be persistent. Because God is faithful. God is faithful. Lalo na kung yan ang pinagpipray mo, ay according naman sa will ng Panginoon. Will ng Panginoon makagraduate ka, Jury. Will ng Panginoon na ma-win mo yung pamilya mo. Kung meron nagdi-desire dito na maayos yung pamilya mo, yun ay kalooban ng Panginoon kung bakit mo susukuan sa panalangin. Will ng Panginoon na maging engineer ka, Ruben. So, wag na wag mong susukuan yun. Kasi, God is faithful. Mag-iintay ka lang at magtitiwala ka. God is faithful. At kung minsan, dumarating sa buhay mo na parang ang hirap ng maniwala, remind yourself of God's goodness and faithfulness by thinking of the cross. Kung wala ka nang makita na para sobrang gulong-gulo na, parang napaka-imposible,
balik ka sa cross. Balik ka sa cross. Kasi, imagine, ganun kakamahal ng Panginoon, kaya binigay niya si Jesus Christ. And yan yung talagang sumisimbolo na God is faithful. Okay? So, keep persisting. God is faithful. Number 2. Ano yung number 1? God is faithful. Habang nasa journey ka, nasa process ka of waiting, pangalawang katotohanan na God keeps His promises. Sabi sa Joshua 21:45, Joshua 21:45, the Lord kept every one of the promises that He had made to the people of Israel. Sa NLT version, not a single one of all the good promises the Lord had given to the family of Israel was left unfulfilled. Everything He had spoken came true. Lahat ng pinangako ng Panginoon kay Joshua na makakarating sila sa promised land, na hindi sila papabayaan ng Panginoon, na hindi ka papabayaan ng Panginoon, na maliligtas ang pamilya mo, lahat yon ay tinupad ng Panginoon. Okay? So, sabi nga, kapag sinabi ng Diyos, sinabi niya, okay? Kaya, huwag kang magtatampo, Lord. Okay? Huwag kang magtatampo kay Lord, porket ine-expect mo na makuha mo na, eto, minsan kasi, tayo yung nagde-demand, Lord, this year, papasa ako. Hindi ka nakapasa, ala, nagtampo ka na. Pero nakalimutan mo na hindi ka pinabayaan ng Panginoon sa mga napagtagumpayan mo na. Okay? So, sabi diba, God fulfill all His promises, kaya mahalaga na may pinangahawakan ka. Ang hirap naman kasi, parang kasalanan pa ng Panginoon, hindi ka nga nagbabasa ng Bible. Kaya wala kang ma-receive na promises. Pero kapag meron ka pinangahawakan na promises, na ikaw ay makakatapos ng pag-aaral, na ikaw ay magiging registered nurse, no? Magiging registered teacher, ayun yung pangahawakan mo. At, tutuparin niya yun. Sa hindi mo inaakalang pagkakataon. Yung hindi mo mababasa yung utak ng Panginoon Kung gaano siya ka-mysterious, kung gaano, parang kahit sinong writer o director, hindi kayang isipin yung kaparaanan ng Panginoon. Sa dulo, sasabihin mo na lang, Lord, ikaw yon. No? And during waiting, you need to grow. You need to grow. Ang waiting ay hindi yan yung nakakalang na inaantay mong malaglag yung bayabas. No, hindi ganon. During waiting, dapat nag-grow ka. Ibig sabihin, dapat may ginagawa ka. So, kapag tinatamad ka, nadidelay yung promise. Okay? Nagpatuloy ka. Ine-expect na yun na. Pero, nung hindi pa pala, dumulas ka ulit. Back to zero ka ulit. Okay? Pero ngayon, wala ka naman ibang gagawin kundi bumalik. Kaya ituloy-tuloy mo na. No? Ngayon pa ba? Ngayon pa ba? Ngayon ka pa ba susuko? Ang dami mo nang nasakripisyo. Di ba? Ngayon ka pa ba hihinto? Fourth year college ka na. Next year, graduate ka na. Hallelujah. No? God must become the one we depend on, not just the one we use. God must become the one we depend on, not just the one we use. Minsan sa atin, ginagamit lang natin ng Panginoon. Kapag nakuha na natin yung prayer request, umaalis na tayo. Tandaan mo ba yung panalangin mo na sana makapasa ka sa board exam? Sobra kang desperado that time. Nung pinasa ka, nawala ka sa simbahan. Nawala ka sa Panginoon. Dapat, during waiting, kay Lord tayo nakasandal.
Kay Lord tayo nakahawak ng kamay. Kay Lord tayo susunod. Kay Lord tayo magpapagamit. Kay Lord tayo maglilingkod. So patience is a sign of maturity and self-control. No, yung mga taong ayaw magantay, walang self-control. Sinasabi na huwag ka munang magjojowa, pero ayaw mo maghintay at pakiramdam mo ay mauubusan ka na. Kaya kayo nagkamali. Walang self-control. Ngayon, dalawa na panganay mo. No? Maraming bagay na because of lack of patience, nang dahil ayaw mag-antay, kasunod kasi nun, wala ka ng self-control. Pero ang taong marunong mag-antay, may self-control. So, parang sa pagkain, di ba? Pag ayaw mag-antay, sabi mag-antay, pero inahian ka, nag-serve sa'yo ng gantong pagkain, kinain mo na. Gulat ka, meron pa palang mas masarap, no? Hindi ka na makakain kasi busog ka na sa kakanin na, na nakain mo. So, ganun din. Do not settle for less. Kasi kapag nag-aantay ka, for sure, bibigay sa'yo ni Lord ang the best. No? Don't be afraid to continue walking with Jesus when things get worse. Huwag kang matakot. Na bakit parang no, wag kang matakot na bakit parang mag-isa ka na lang na bakit parang kung kailan ako sumunod, ba't parang lalong naging magulo yung buhay ko? No? Parang mas okay pa nung patambay-tambay ako. Kaya may pumipigil sa'yo kasi gumagalaw ka. Okay? Kaya ka pinipersecute kasi gumagalaw ka. Ngayon, kung wala pumipigil sa'yo, baka nakatambay ka lang. So, be glad na merong mga challenges sa buhay mo. Ibig sabihin, ikaw ay may ginagawa at may ginagawa ang Panginoon. Once again, walang mahirap sa Diyos. No, be encouraged today that God is working in your situation and will fulfill the words that He can spoke over your life. Kung napanghihinaan ka ng loob, parang imposible, this is the time na sinasabi ng Panginoon, maghintay ka lang. Malapit na. Maghintay ka lang, magtiwala ka lang, ibibigay ko sa iyo kung ano yung pinapanalangin mo. The promises He gives you and the words He speak over your life will come to pass. One day, ikikwento mo lang din yan sa harapan. One day, no, pag nakuha mo na yung lisensya na yon, Lord, anong next? No? Dadaanan mo lang talaga, akala mo yung tuldok ng buhay mo kapag nakapasa ka na eh. After nun, meron pa. Kaya laging-lagi kang magtitiwala at lagi-lagi kang hindi dapat lumayo sa Kanya. Kasi pa-level up ng pa-level up yan. Okay? So, during waiting, this is the truth that God keeps His promises. Hindi sinungaling ang Panginoon. Hindi paasa ang Panginoon. Tutuparin niya lahat ng mga pangako niya sa iyo. Number 3, God gives purpose in the waiting. When God asks you to wait, trust that He has a purpose. Hindi ka pinag-iintay ng Panginoon nang dahil trip niya lang. Ang pag-iintay ay hindi punishment. Sabi ko kanina, ang pag-iintay ay process. At may purpose si Lord kung bakit Kanya pinaghihintay. Baka kasi yung pinagpipray mo ay hindi mo pa kayang i-handle. Pinagpipray mo na maging millionaire ka na, pero yung 100 pesos na baon mo, hindi mo pa rin tinatites. Gusto mo ng motor. Pero naaantok ka kapag angkas ka. Di ba? Meron ka pinagpipray pero hindi mo kayang i-handle. Gusto mo pala ng motor pero ayaw mo mag-helmet. Di ba? Gusto mo na mag-asawa, hindi ka pa nakakapaglinis ng kwarto mo. Oh, kaya ayaw ko pa mag-asawa kasi hindi pa ako marunong maglinis ng kwarto.
No? So may purpose during waiting, and this waiting season, minomold ka ng Panginoon. Masakit. Pero para sa iyo rin yun. Para sa atin din yun. Our waiting season is part of God's process to prepare us for His great plan. Para kapag sinagot na ng Panginoon yung kagustuhan mo, handang-handa ka na. Kapag tinupad na ng Panginoon na magkakaroon ka ng kotse, handang-handa ka na. Ipapagamit mo yung kotse mo sa ministry. No? Kapag nakapasa ka sa board exam, manlilibre ka ng kapatid. Di ba? So, kaya mo nang i-handle. Kasi minsan, ang blessing na hindi mo kayang i-handle, nagiging mayabang ka. So, during waiting season, tinuturuan tayo maging humble ng Panginoon. Para kapag binigay niya na yan sa'yo, it's all belongs to God. Hindi ka magiging mayabang. Sabi sa 1 Corinthians 15:58, 1 Corinthians 15:58, So my dear brothers and sisters, so dear Jagians, be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord, for you know that nothing you do for the Lord is never useless. Grabing affirmation from the Lord na ang ginagawa natin sa gimmick, yung ginagawa mo sa cell group, yung ginagawa mo sa pag-aaral mo, sa pamilya mo, ay hindi useless. No? Sabi, nothing move you. Wala na magpapabagsak sa'yo. Wala na magpapa-atras sa'yo. Tuloy-tuloy na to. Let no one move you. Persecution, panlalait, pangkukumpara, wala nang magpapahinto sa'yo. Even offensement, di ba? Di po ako kasi sinabihan akong ganito. Hindi na yun yung magpapahinto sa'yo. Pwedeng part din yun ng proseso. Yung mga pagtatama, part yun ng proseso. Di ba? So, as you get closer to breakthrough, less people come along. Sad reality. Kapag malapit ka na sa breakthrough, hindi lahat makakasama mo. May mga taong may iwan. May mga taong inaalis. And even Jesus, nung malapit na siya dun sa cross, hindi na niya kasama ang buong 12 disciples. Yung core na lang yung kasama niya. Same thing with you. Hindi ko sinasabing ikat ninyo yung mga tamang tao, pero sad reality, during waiting season, hindi lahat makakasama mo. Okay? So, set boundaries with people who affect your faith. Wag mo ipagpilitin na isama lahat. Set boundaries, maglagay ka ng linya na yung mga taong maakahinto sa pangarap mo, dapat bitawan mo na. Okay? Parang ano lang din yan eh. Di ba yung example, as meron kang intimate relationship with the Lord, no? So magko-conceive ka ng pangako niya. So let's say sa buntis. So sa mag-asawa, meron silang intimate relationship. So nabuntis yung babae because of their intimacy. So same thing sa atin, no, habang nagbubuntis ka, iingatan mo 'yon. Okay? So same thing yung mga promises, yung mga prayers mo, iingatan mo 'yon. Hindi mo hahayaang malaglag 'yon nang dahil sa maling tao. Okay? So, kaya dapat habang nag-aantay, nasa tamang lugar at nasa tamang tao ka. You cannot be surrounded by people who only want to talk about the problem and not about the faith. Okay? Hindi pwedeng magsama yung pangako ng Panginoon at yung pagdududa. May purpose ang Lord. Your labor in the Lord is not in vain. Ang sarap marinig sa Panginoon. Lord, salamat ng lahat ng to ay hindi pala sayang. God does not waste the wait. Hindi sinasayang ng Panginoon yung pag-aantay mo. Okay? So, ang purpose of waiting natin, during waiting, there is a purpose. So, ibig sabihin, kapag nag-aantay,
nagtatrabaho o kumikilos. So we work because we support the work of the Lord. Sa lahat ng may trabaho, just a reminder na tayo po ay nagtatrabaho, pinag-graduate tayo ng Panginoon, hindi para masunod kung ano yung luho natin, kundi para suportahan ang gawain ng Panginoon. Paano mo malalaman kung ano o sino ang pinapahalagahan mo, kung sinong sinasamba mo, saan napupunta ang pera mo? Shopee. Okay? Yan, hindi ka nag-work para sa luho mo. Malinaw sa'yo na ang work mo ay para i-serve or para for the advancement of His kingdom kasi work of the Lord equivalents to life. Yung ginagawa po natin dito ay hindi para mag-activity lang or pagandahin ng church. Ang ginagawa natin ay katumbas ng buhay, katumbas ng kabataang manunumbalik sa Kanya. Kaya increase your value. Huwag mong takasan ng training. Mas pinili mo pumunta sa concert ni Skastakli, hindi ko alam kesa sa Campus Revolution. Diba? Sa September 5 ay magkakaroon po tayo ng training. No, mas inuna mong pumunta sa kaibigan mo kesa mag-training. Okay? So we do not pursue money, we increase our value. Marahil ngayon ay hindi mo po naiintindihan, pero ako po ay na-train talaga dito sa church. Hindi naman po sa pagmamayabang, pagyayabang ko po dito ay kung gaano kabuti ang Lord. And nakikita ko rin na kapag di ka tumatakas sa training, kapag nagtrabaho ka na, nag-e-excel ka. Alam mo, yung pagtitraining natin, yung pagbibigay mo, yung pagsisid mo, hindi na uuwi sa wala. Time will come, aanihin mo yan. Magpapasalamat ka, Lord, salamat dahil may jagiya. Dahil trinain kami ng ganto. Paano mag-handle ng stress, ng pressure, di ba? Katrabaho pa lang si Ate Kat, full of pressure na. Pero para yun sa atin, tama, amen, para sa J12 teachers. Thankful ba kayo? Ayan, no? Next, delivery talaga ako niyan mamaya. Okay? So, invest in increasing your value. It is for the advancement of kingdom. So, during the waiting season, kumikilos ka, at habang kumikilos ka, ina-increase mo yung value mo for the sake of people. Para sa tao. Siyempre, higit sa lahat para sa Diyos at para sa tao. Ano nga ang purpose natin? To love God and to love people. Hindi pwedeng naghihintay ka lang na hindi mo mahal ang Panginoon at hindi mo mahal ang tao. So habang nag-aantay ka ng breakthrough mo, mag-cell group ka. Habang nag-aantay ka ng answered prayer mo, maglingkod ka. Mag-disciple ka. Yun yung purpose. Kasi during discipleship, yung mga bad attitude, natatanggal talaga tama. Yung mga selfishness natin, no, yung self-pity natin, yung gusto mong umiyak, pero kapag naalala mo yung disciple mo, joke lang pala. Pupunta pala ka doon. No, joke lang. Sila na yung uunahin mo. Tapos magugulat ka na lang, si Lord na yung kumilos dun sa problema mo. Okay? So, ulit, ano yung mga katotohanan na tayo nag-aantay? God is faithful, God keeps His promises, and number 3, God gives purpose in the waiting. Okay? So, ngayon, sabi ko nga, we need to actively wait. So, habang tayo ay kumikilos, habang tayo nag-aantay, tayo ay kumikilos. May ginagawa tayo. Ang nag-aantay, hindi lang naka-steady yan ng ganon. No? Naglalakad, nagpapatuloy, tumatakbo, lumuluhod, umiiyak. Lahat ng yon. So, ang tanong, what to do while waiting? Ano pong gagawin habang nag-iintay? Minsan pabalikan mo yung gusto mong makuha. Yung patagal mo ng pinapanalangin. At ano yung gagawin mo habang ikay ay nag-iintay? What to do while waiting? Number 1, worship while waiting to overcome your battle. Worship while waiting to overcome your battle. No, hindi yung meron ka nararanasan sa Facebook mo, ilalabas. Ima-my day mo pa. Diba? Tapos magtatampo ka kapag wala man lang nag-heart o nag-share.
So, ang response kapag ikay nag-aantay o may pinagdadaanan ka, worship. Kasi worship is very powerful. Worship cancels the worries. Na ano nyo na yun, di ba? Imbis na nagwo-worry ka, dinadaan mo sa pag-worship. Ako mahilig ako maghanap ng mga kanta na talagang parang yun na yung gusto mong sabihin sa Panginoon. Yung sa mga lyrics ng kanta. No, I believe that God's goal before changing our surrounding is changing us first. Minsan kasi ang panalangin natin, Lord, baguhin mo yung tatay ko, baguhin mo yung nanay ko, yung kapatid ko, yung mga kaklase ko, yung mga disciple ko. Pero hindi ganun eh. Bago niya baguhin yung nasa paligid mo o yung sitwasyon mo, through worship, ikaw ang binabago niya. Amen? In worship, we trust Him. Kapag tayo ay nag-worship, no? Worship, hindi kung nalulungkot ka na, si Moira pa yung pinakinggan mo. No? Lalo ka nalungkot. Totoo yun eh. Kapag, ewan ko sa lahat, isang manifestation na malayo ka sa Panginoon, puro worldly yung pinapakinggan mo. Parang mahal na mahal mo pa yung kanta ng ulan. Ulan ba? Sino bang mga kumanta? No, mas gusto mo siyang pakinggan, yun yung pleasing sa'yo. Pero yung kapag worship na, parang ang boring na nakaganon ka lang the whole time. Baka iba na yung wino-worship mo. No? So, Lamentation 3:25. Lamentations 3:25. The Lord is good to those who depend on Him, to those who search for Him. Mabuti ang Panginoon sa mga naghahanap sa Kanya at dumedepende sa Kanya. Okay? Worship is not about the songs. Buti na lang. Na ang pagsamba at pagpuri sa Panginoon na hindi lang patungkol sa pagkanta. Kasi kung ganon, marami na tayong hindi nakakapag-worship. Oh, no? So worship is not about the songs, but it is about a surrendered life. Pangit nga boses mo. Pero dahil sinuko mo na ang buhay mo sa Panginoon, that's worship. Worship is not about hymns. Yan. No, worship is not about hymns. It is about Him. Amen? H-I-M. It's about Him. Hindi yun patungkol sa'yo. Hindi yun patungkol sa ganda ng suot mo, na i-bless ka ni Lord kapag fashionista ka every Sunday. No, hindi patungkol yon sa preference mo, kasi it's all about His presence, not to your preference. It is about your presence. So, habang ikay nag-aantay, worship God. Kasi every breath we take is an act of worship. Yung bawat hinga mo, nakakapagbigay ng papuri sa Panginoon. And another thing, ang offering po ay hindi lang patungkol sa pera. Na-share ko ito last time, no? Alam mo yon, nagkaroon ka na ba ng gantong prayer na natapos itong araw na to, August 20, 2023, mamaya mananalangin ka, Lord, take this August 20, 2023 as my offering to you. Ang offering ay hindi lang patungkol sa pera, kung paano yung oras na binigay mo sa Panginoon. No? So, worship while waiting. When we worship, we do not change our mind. God is a giver of peace. Sino gusto dito ng kapayapaan? Kapanatagan. Ito, yung talagang manifestation na kay Lord ka, meron kang peace. Naalala ko yung mga time na ako'y namumuhay sa kasalanan. Meron naman ako nare-receive na blessing, pero walang kapayapaan. Na-experience yun na yun. Nakakain ka ng 3 beses, sobra pa nga, naka-receive ka ng ganito. Pero dahil alam mo na wala ka sa Panginoon, parang di ka masaya. Pero kapag naki-Jesus ka, kapag nagpupuri ka, kahit wala ka, panatag ka. Diba? Sabi nga mas okay nang may sakit ako, basta may Jesus, kesa healthy ako, nang wala naman ako sa Panginoon. Diba? So, worship God. Hindi basahin ang emosyon sa presensya ng Diyos. Nagwo-worship ka hindi dahil feel mo lang,
So kapag wala ka na sa mood, kapag may period ka na, ayaw mo na mag-worship. Di ba? So sabi sa Psalms 100, verse 4, enter His gates with thanksgiving. Go into His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. Alam nyo, kapag tayo nag-worship, natututo tayong maging grateful. Natututo tayong maging mapagpasalamat. Na kahit asin lang yung ulam ninyo, pero dahil nagpapasalamat ka sa Panginoon, lasang adobo na. Di ba? So may mga times na hindi natin siya mararamdaman, pero worship Him anyway. Sabi ko kanina, marahil di mo siya nararamdaman, pero nakikinig siya. Hindi kasi yun patungkol sa nararamdaman natin eh. No? Every time na mag-worship ka, instead na sabihin mo, Lord, ganto, magpasalamat ka muna. Kaya hindi mo nakikita yung blessing ng Lord sa'yo kasi nakafocus ka sa blessings ng iba. Lord, bakit siya? Bakit siya, Lord? Dumating na ba kayo sa point ng ganon? Lord, walang pagkakakilala yun sa'yo ah. Ako, meron. Pero bakit sila mayaman? Bakit kami hindi? Di ba? Kaya hindi mo na-appreciate. Mayaman yun. Pero sira yung pamilya. Ikaw, na nasa season of waiting pa, di ba? Pero buo yung pamilya mo. Pero nakalimutan mo magpasalamat. Be grateful. Sabi mo sa katabi mo, be grateful. Eto, just a reminder, I just want to challenge you not to let others people's breakthrough discourage you, but allow them to encourage you that yours is also coming. Minsan ba, kapag may nagte-testify, hindi ka masaya? Kasi bakit Lord siya? Ako hindi pa. No, huwag ka madi-distract sa breakthrough ng iba. Maging masaya ka kasi darating din yung sayo. One day, ikaw yung magte-testify na meron ka ng kotse, nakatapos ka ng pag-aaral, no, may lisensya ka na. Lahat ng yon according sa plano ng Panginoon. Okay? So kapag nag-worship tayo, excited ka kausapin ng Panginoon. Ngayon, eto pa. Kapag hindi ka na excited mag-worship, may iba kang kinakausap. Kapag di mo na kinakausap ang Lord, meron kang ibang kinakausap. Ang tanong, sino yan? Mas excited ka i-open ang FB at Messenger mo kaysa mag-worship ka. So, hindi ganun ang naghihintay. Hindi pastime si Lord. Surrender mo kay Lord yan. So, kaya meron tayong mga devotional notebook. Through your devotional notebook, yon pwede mo isulat na nasasaktan ka, struggle ka, no? Hayaan mo ang Lord, yung word ni Lord yung mag-minister sa'yo. Kaya mahalaga na meron tayong mga alam na Bible verse, hindi yung kung kani-kaninong quotes na nababasa. Kasi yung word ni Lord, ayun yung magpapalakas sa atin. Okay? So, worship is all about obedience. Yung sumusunod ka. Ayun talaga yung puso ng pagsamba. Yung sumusunod ka. Hindi yung galing-galing mo sumayaw, hindi ka naman nagsi-cell group. Wala ka naman disciple. Hindi mo pinupuntahan yung mga pinagkatiwala sa iyo. Hindi yun worship. Kahit palakpakan ka ng tao, kung hindi mo napapangiti ang Panginoon, hindi yun worship. Okay? So, ang puso mo, yung puso ng Panginoon. That's worship. So, habang nag-aantay ka, ang ginagawa mo dapat ay nag-worship. We cannot remain paranoid when we worship because God brings His peace. Hindi pwedeng paranoid ka at sinasabi mo nag-worship ka. Iyak-iyak ka pa, luhod-luhod ka pa, tapos pag hindi nga po ako nakapag-enroll kasi bakit hindi ka kasi pumunta? Kaya hindi ka makakapag-aral ngayon. No, hindi pwedeng paranoid ka at sinasabi mo nag-worship ka. Kasi ang nag-worship may peace.
And during waiting season, hindi ka paranoid, hindi ka magmamadali, panatag ka kasi nag-worship ka. Okay? Anong gagawin? Another thing, anong gagawin mo habang nag-aantay? Serve while waiting. Serve while waiting. Sometimes miracle takes time. Hindi po agad-agad yung mga pinagpipray mo. It takes time. Kaya habang nag-aantay ka, dapat nagsiserve ka. Okay? And eventually, you will receive it. The best thing to do while waiting for our miracle is to be part of someone else's miracle. Ang ganda nun, no? Habang nag-aantay ka ng miracle, ikaw yung miracle ng ibang tao. No? Habang nag-aantay ka ng answered prayer, ikaw pala yung answered prayer ng disciple mo. Nag-aantay ka na makapasa, pero dahil nag-cell group ka, nag-serve ka, yung disciple na magpapakamatay na, nung nakausap ka, hindi niya tinuloy, naging miracle ka dun sa taong yon. Diba? So hindi pwedeng tatamad-tamad habang nag-aantay eh. Be that someone, nasabihin ka, ate, dahil sa buhay mo, gusto ko pang mas makilala ang Panginoon. Ayun yun yung hindi mababayaran eh, ng kahit na anong pera. Diba? Yung malaman mong nakaka-touch ka ng buhay ng ibang tao. Don't give up. Sabi mo sa sarili mo, don't give up. Our passion can often be executed through our service. Yung passion mo, yung pagod mo, naalala ko yung term talaga nito galing to kay Pastor Alan eh. Di ba? Kung magpapalaspag ka na rin naman sa gawain na ng Panginoon. I mean, kung magpapakapagod ka rin naman, di ba? Yung energy mo na yan, mag-serve ka. Mag-serve ka sa Panginoon, mag-serve ka sa tao. Hindi yung napapagod ka, kaka-scroll lang sa social media. Dapat may ginagawa ka. Yung part ka ng gawain ng Panginoon. Maglilingkod. Yan yung hashtag, no? Hashtag maglilingkod habang nag-aantay. Parang gusto ko yung t-shirt niya yun. As we serve while we wait, we will shift our focus from ourselves to the people. You begin to have the desire to meet the needs of the people. Yung desire mo na ngayon, yung ma-meet yung needs ng tao, yung pangarap mo na ngayon, hindi na lang para sa'yo, kundi para sa tao na din. At hindi ka magkakaroon ng ganong puso kapag hindi ka kumakausap ng tao. Never mong mamahalin ng tao kung hindi mo kinakausap, kung hindi ka nag-i-involve. Pwedeng naaawa ka lang, naaawa ka sa batang na rape, naaawa ka doon sa mga magulang na sinasagot. After nun, ano na? Naawa ka, pero ayaw mo mag-disciple. Diba? Yun na nga yun yung kaya mong gawin eh. Yung mag-disciple, hindi mo pa nagawa. Okay? So, wag mong papabayaan ang ministry mo while waiting. Wag mong iiwanan ng ministry. Lalong-lalo ang people ministry. For the sake of people. Kahit gaano kahirap, mukhang imposible ang pinagpipray mo, yung iniintay mo, wag na wag mong iiwanan ang gawain ng Panginoon. Serve God, serve people. We are saved to serve. Pinalaya ka ng Panginoon, kasunod nun, mag-disciple ka. Okay? Next, last is, anong gagawin natin habang nag-aantay? Pray while waiting. Even though you don't understand, pray. Kahit di mo naiintindihan, mananalangin ka. Alam niyo po, ang pananalangin, akala kasi natin, na kapag hindi tayo nakapag-pray, bumabawas yung pagmamahal sa atin ng Panginoon. Para siyang, Lord, di ako nakapag-pray ng ganito. Tapos parang hiyang-hiya tayong humarap sa Panginoon, no? Kaya minsan, kapag Monday to Friday, hindi ka na nakapag-pray, hiyang-hiya ka na. Hanggang nagtuloy-tuloy na, hindi ka na nakapag-pray.
No? Pero prayer is God Himself embracing us. Ganun yung Panginoon, na kapag nagpipray tayo, niyayakap niya tayo dun sa presensya niya. God wants your pain. Gusto ni Lord yung pain mo. And malalabas mo yan through prayer. Ang sarap sa puso, no, na magkaroon ng Panginoon na ganon, na pwede ka mag-pray ng uncensored. Di ba minsan kapag nag-o-open ka sa kaibigan mo, hindi lahat kaya mong i-open eh. Kasi pwede ka pagtawanan, pwedeng sabihin ang drama mo, ganto-ganto. Pero sa Panginoon, pwede mong sabihin, Lord, nasasaktan po ako. Lord, gusto ko po ng ganto. Lord, pwede ba? Pwede po bang pakasama ko yung mama at papa ko sa paglilingkod? Nasaktan po ako sa sinabi ni ganto, ganto. Ako po, pag muulan, ako po gusto ko talaga ng kotse. Yun yung ko. And every time akong nagmumotor, lakas ng ulan neto, di ba? Parang ako lang yung nagmumotor na nakangiti. Pero alam niyo po ang prayer ko. Lord, salamat sa motor. Kasi yung motor ko is an answered prayer. Inintay ko din yun, no? Alam ko yung last, rin yung natap din ako na share ko yun. Sabi ko, Lord, salamat sa motor. Pero pwede po ba sa susunod, kotse na? Kasi nababasa ako sa ulan. Ang hirap mag-drive. Pero, nagpipray ako doon, walang halong tampo, kundi excited ako kasi alam kong one day ibibigay yun ng Panginoon. Same thing with you. Pwede yun. Minsan kapag nakakatabi ko yung magagandang kotse, Lord, ito maganda to, ganito na lang. Tapos pag meron pa ulit, ay Lord, pwede po pala yun. Ayun na lang po. Tapos meron akong nasakyan, ewan ko kung part ng board yon, kaibigan ng Board of Trustees ng aming foundation. Hybrid. Alam niyo yung kotseng hybrid? Yung siya na yung nagpa-park. Di battery, tsaka pwedeng gas. Basta sobrang upgraded na. Pindutin mo lang yung park, siya na yung magpa-park para sa sarili mo. Kapag umuulan, siya na yung kusang So sobrang upgraded. Nilayhands ko, Lord, gusto ko ng ganito. 5 million na ata yun. Bakit? Mayaman naman si Lord. Okay? So same thing na, walang mahirap sa Panginoon. Kung ano man yung prayer mo, kayang-kaya niya yan. No, it is painful because you don't know when it all come true or whether it will come. Totoo po na masakit ng ganon. Lalo pag nakikita mo parang napag-iiwanan ka na. Lalo sa ang pressure po sa aming mga professionals, yun naman. Na kapag yung mga kabatchmate mo nakakabili na ng ganto, nakakapunta na sa ganto, nice. Di ba? Minsan napapaisip ka, Lord, gusto ko rin po ng ganon. And wala namang masama sa paghingi sa Panginoon. Basta tama yung puso mo. And during prayer, alam niyo po, ang purpose ng prayer is for you to develop yung puso mo na ma-align sa kung ano yung gusto ng Panginoon. Gusto mo bang matupad yung prayer request mo? At matutupad yan kapag pareho na kayo ng puso ng Panginoon. Paano? Made-develop yun kapag nagpipray ka. Nagpipray ka na lang, hindi para sa sarili mo, kundi para sa ministry, para sa tao, para sa pamilya. Kung ako lang ang tatanungin, gusto ko yung Suzuki Jimny. Pero God reminded me, konti lang makakasakay dyan. Kaya ang i-desire mo na ngayon, marami makakasakay. And dahil yun yung puso ko, at hindi ko yun sinasabi para tuparin ng Panginoon, kasi yun na yung puso ko, one day pupunta kami sa Australia, sakay na kayo dito. Alam kong ibibigay yun ng Panginoon, kasi will yun ng Panginoon. Same thing with you. No? Gusto ng Panginoon makatapos ka, maging registered, maging licensed engineer ka, tutuparin yun ng Panginoon. Basta tama yung puso mo. Basta tama yung puso mo. At matidevelop ang tamang puso kapag nananalangin ka. Be honest about your pain. God can handle your honesty. Be honest. Hindi mo kailangan magpanggap. He knows every thought before you speak it. Alam ng Panginoon. Kapag hindi mo na kayang sambitin, minsan yung luha na lang, nakikita yun ng Panginoon.
1 John 5:13 to 15. 1 John 5:13 to 15. I have written this to you who believe in the name of the Son of God. Para sa iyo to. So that you may know you have eternal life. And we are confident that He hears us, and whenever we ask for anything that pleases Him, anything that pleases Him, ibibigay sa iyo ng Panginoon. As long as it pleases Him. And since we know that He hears us, and we make our requests, we also know that He will give us that we ask for. Lahat ng makakapag-please sa Panginoon, kung ano yung gusto ng Panginoon at gusto mo na rin during prayer, ibibigay yan sa'yo ng Panginoon. God knows us better than we know ourselves. Hindi mo madadaya ang Panginoon. Hindi natin madadaya ang Panginoon. So while waiting, guard your attitude. Do not compromise your prayer life. Do not compromise your prayer life. During prayer, hindi lang healing ang ibibigay sa iyo ng Panginoon, kundi resurrection. Resurrection, yung patay mong pangarap, muling mabubuhay. Tingnan natin doon sa Psalm 69 verse 1 to 3. Habang binabasa to ni Alex kanina, it really minister. Marahil ikaw to, kanto rin yung prayer mo sa Panginoon. Kasi alam mo, ang tagal-tagal mo nang pinagpipray yan. Baka nga sinukuan mo na yan eh. Pero makikita natin kung gaano katapat si David sa Panginoon. Please rescue me, God. Baka alam ng Lord na yan talaga yung nararamdaman mo eh. You can be honest. Please rescue me, God, because the deep water has come up to my neck. Piling lunod na lunod ka na. And I will soon sink into the deep mud. There is no safe place to put my feet. I am now in deep water, and the floods pour over me. Next. I have shouted so much for help that I am tired and weak. My mouth is so dry that it hurts. I have looked so for help from you, my God, that my eyes have become weak. Okay na yung verse 3. Pero yan yung sitwasyon mo ngayon. Napaulit-ulit mo sinasabi, Lord, please, baguhin mo yung tatay ko. Lord, please, makalaya ako sa sitwasyon kong to. Lord, please, pasa mo po ako sa board exam. Lord, please, sa mga nagde-desire na magkaroon ng anak, sa mga sawang-sawa na sa kahirapan, baka till now, question mark pa rin sa'yo, makakatapos ka ba ng pag-aaral? Magbabago pa ba yung tatay ko? Magbabago pa ba yung pamilya ko? Yung masakit na panalangin kasi gustong-gusto mo na. Kanina na pinasulat ko sa inyo yung mga gusto nyong ma-receive from the Lord. Pero ang sagot ni Lord is to wait. Sabi sa Psalm 69:13, verse 16, But as for me, ito yung sagot ni David. But as for me, Lord, I continue to pray to you. Please answer me at the right time. Ang ganda-ganda ng puso ni David. But as for me, Lord, I continue to pray to you. Kahit ang sakit-sakit na, Lord, lagi po akong mananalangin. Uulit-ulitin ko po ito. Sagutin niyo po ako sa tamang oras at panahon. Hindi siya yung nag-demand. Lord, please ipasa mo ako this year. Pero anong prayer ni David? Lord, nasasaktan ako ilang beses na, pero Lord, ipasa mo ako sa tamang panahon. Same thing with you. Same thing with us. In the right time. Kahit parang pasuko ka na. Manalangin ka. Be kind to me, God, because of your special love.
Save me as you have promised to do. A moment po, no? Alam ng Lord na matagal mo na yung gusto. Marahil sinukuan mo na yung sarili mo, hindi mo na nabanggit sa Panginoon ulit yan, pero God is reminding us na once again, maniwala ka ulit. And as you wait, piliin mong mag-worship, piliin mong mag-serve, piliin mong manalangin palagi. Kasi God is faithful, God keeps His promises, and God gives purpose in the waiting. Tayo po tayong lahat. Wala pong aksidente na tayo ay nandito, na first timer ka, mahal ka ng Panginoon, at alam niya yung the very desires of your heart. Alam ng Lord na gustong-gusto mo yan. Pero ang sabi niya, wait. Kahit masakit, magtitiwala ka ulit. So this time po, a moment of silence to pray sa Panginoon. Pwede mong sabihin na nasasaktan ka. Pwede mong sabihin na hindi mo na kaya. Pwede mong sabihin na parang, Lord, ang hirap na pong maniwala. And after mong sabihin sa Panginoon, yung nararamdaman mo, yung takot mo, yung pagdududa mo, yung pain, minsan pa, in the season of waiting, maniwala ka na walang mahirap sa Panginoon. Na walang mahirap sa Diyos. Walang imposible sa Kanya. Yung kanta ay mag-minister sa'yo. Yun yung maging panalangin mo. Yun yung maging faith mo. Sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan. Huwag kang mahiya. Pwede mong sabihin yan sa Panginoon. God is faithful. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo. Di mangangamba sa piling mo. Let us worship the Lord. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon ng makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Declare mo na walang mahirap sa Panginoon. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon ng makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang imposible. Yes, Lord, walang imposible sa'yo, Panginoon. Lahat ay kaya mong gawin.
Tapat ka, Lord, sa iyong mga salita. At lahat, Lord God, ng iyong mga pangako ay sasagutin mo, Lord, sa tamang panahon, sa tamang oras, Panginoon na makapangyarihan, walang imposible sa'yo. Hallelujah, Jesus. Lord, salamat, Panginoon, sa salita mo, Lord God. Hindi ko po alam yung sitwasyon ng bawat isa, Lord God, pero alam mo, Lord, ang aming mga puso, ang aming ninanais, Panginoon, the very desires of our heart, Lord. Despite, Lord, ng mga nakaka-pressure sa paligid, Lord, sa mga distractions, Lord, sa ino-offer, Lord, ng mundong ito, minsan pa, Panginoon, maghihintay kami dahil alam namin, Lord, na tapat ka, Lord, na hindi ka sinungaling, Panginoon, Lord, na lahat ng pangako mo ay tutuparin mo, Panginoon. I pray, Lord, sa lahat po na nagnanais na makatapos ng pag-aaral, Panginoon, I pray and I declare, Lord, sila po ay magiging degree holder, Lord God. Ikaw ang magpapaaral sa kanila. Gagamit ka, Lord, ng mga taong magbibless sa kanila, Panginoon. Hindi po kahirapan, Lord God, na magiging hadlang para hindi sila makatapos ng pag-aaral, Panginoon. I pray and I declare, Lord God, ng bawat kabataan sa Diaguia, Lord God, ay makakatapos sa kolehiyo, Panginoon. Lord, sa lahat po ng aming kapamilya na hindi pa namin kasamang naglilingkod sa iyo, Panginoon, I pray as we serve you, Lord God, habang nag-aantay kami, Lord, I know and I believe one day, Lord, me and my household, we will serve you, Lord God. Maliligtas po ang aming mga tatay, nanay, kapatid, Panginoon, sabay-sabay ka naming pupurihin, Lord. At sa lahat po, Lord, na nagdi-desire, Lord, na makapasa, Lord, sa board exam, Lord, ikaw po ang unang nangarap sa amin, Panginoon. Ikaw ang nagbigay, Lord God, ng mga pangako, Lord God. At I know, Lord God, na hindi mo sila bibuguin, Panginoon. Magiging CPA sila, Lord. Magiging engineer sila, Panginoon. Mag-raise up ka ng mga pastors, Lord God, ng mga leader of leaders, Lord God, in this generation. Lord, sa lahat na napapagod, Lord, sa lahat ng may depression, Lord, I pray, give them peace of mind in Jesus' name, Panginoon. At sa mga namatayan ng pangarap, Panginoon, muli mo itong buhayin, Lord God. Lord, muli silang mangarap, magpagamit sa iyo. Sa lahat ng hihina, Panginoon, ay muli mong palakasin. Makita nila muli, Panginoon, ang kanilang mga sarili na naglilingkod sa iyo. Naglilingkod, Lord God, sa tao, Panginoon. Lord, itong aming mga buhay, habang kami nag-aantay, Lord God, ay mabigyan ka namin ng kapurihan, Panginoon. Lagi kami maniniwala, mananalangin, magpupuri, Panginoon, sa iyo. Lord, one day, it will become a testimony, Panginoon. Ikikwento namin kung gaano ka naging katapat, Lord God, kung gaano ka kadakila sa aming mga buhay. Walang mahirap sa iyo, Panginoon. Walang imposible. Lord, kahit sa mga panahong masakit, kahit sa mga panahong, Lord God, ang hirap intindihin, pipiliin namin manatili sa presensya mo, Panginoon. Maraming salamat, Lord. I declare victory, Panginoon, sa bawat isa. Lord, at ang bawat taong nandito, Panginoon, sa mga first-timers hanggang sa mga leader of leaders, Lord God, babaunin namin, Lord, ang mga pangako mo, Lord God. Hindi kami maiinip, pero mas lalo kami magtitiwala sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po. Sa iyo ko po binabalik ang lahat ng papurit pagsamba sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ako nga pala si Petchu Juan, one of the primary 12 of Pastora Sarah Jane Verana.
God is really faithful sa aking buhay. Sa kabila man ng krisis na aking pinagdaanan, ang Diyos ay laging tapat at mabuti sa aking buhay. Like what He said in His Word, and He will surely fulfill it. According to Philippians 4:19, God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. True enough, sa buhay ko, di ako nawala ng trabaho during pandemic time up until now. My company are also blessed kasi ibigay pa rin sila ng annual appraisal. And with that, by God's grace, patuloy pa rin ako at tapat na nagbibigay ng tithes and offering. Indeed, hindi ako pinagkukulang ng ating Diyos maging sa aking pamilya. Kahit na nag-work, I made sure that I still do the Great Commission, discipling other people within our neighborhood, so that they will also experience God's great move. Currently, I am a leader of women's cell group sa aming lugar upang maging kagamit-gamit pa sa kingdom ni Lord. God is really our provider. He is our shepherd. And with that, we will lack nothing. According to Psalm 79:13, we are your people, the sheep of your flock. We will praise you forever and ever. Never will get tired, never will forget that God is the provider and the honor belongs only to His name. Muli, I am Petru 1, testifying the Lord is my shepherd. Ready na po ba ang lahat sa kanilang envelope? So indeed no, na talagang ang ating Panginoon ang great provider natin. No? At hindi niya tayo pagkukulangin. So ano lang, maging tapat lang tayo sa pagbabalik ng tithes and offering. Kasi in the first place, yung tithes is kay Lord talaga yon. So hindi sa atin yon. So pag hindi natin binigay yon, ninanakawan natin siya. So kung gusto natin talagang maranasan yung fullness ng blessing ni Lord, i-ano natin yung tithes and offering natin, maging tapat tayo sa Kanya. So come on guys, let's bow our heads and close our eyes. Panginoon, maraming salamat po o Diyos sa hapon na ito, Panginoon o God. Muli o Diyos na magbabalik kami, Panginoon o God, ng aming ng tithes and offering, Panginoon o God. Lord, indeed, as you said in your word, Panginoon, ikaw nga po yung magsusupply, Panginoon o God, ng anumang pangailangan namin. Dalangin namin, Panginoon o God, na Lord, yung mga hawak naming envelope, Panginoon o God, at ang mga kamay namin ito, Lord, patuloy mong pagpalain, O Diyos. Lord, dalangin po namin, Lord, na mas lumawak pa, Panginoon o God, sa pamagitan, Panginoon o God, ng mga kamay na to, Panginoon. Dalangin ko na gamitin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, Lord. Hindi lang kami makatanggap, Panginoon, ng pagpapala mo, Lord, maging channel of blessing din kami, Panginoon, para sa iba. Lord, maraming salamat po. Patuloy naming inilalapit or ino-offer, Panginoon o God, yung tithes and offering namin. Dalangin ko rin po, Panginoon o God, sa hindi makapagbigay. Lord, I pray for them, Panginoon o God, enlighten them, Panginoon o God, mangusap ka sa buhay nila, sa puso nila, Panginoon o God. Lord, na yung tithes, Panginoon o God, this is, hindi po to negotiable, Panginoon o God. Bagkos, Panginoon o God, it is your law, Panginoon o God. So dapat naming sundin, Panginoon o God. At ma-experience din nila, Panginoon o God, yung fullness ng blessing mo. Maraming salamat po. We honor and glorify your name in Jesus' name. Amen.